Okay, no? So, may bago tayong balita rito, no? Si latest na balita. So, ang China, may masamang balak yata kasi yung pinakamalaking barko nila na Chinese Coast Guard, umaaligid-ligid na naman sa Pag-asa Islands at Ayungin Shoal. So, ano ba ibig sabihin nito ng mga Chekwa na to? Nakakabuisit na talaga sila, no? Nakaka-high blood na, no? So, talagang kukulit nila. So, itong bibigyan natin reaction video, ah. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please, like and subscribe na lang muna sa aking channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, syempre, paki-subscribe din kay Ariel TV, So, sa kanyang video na to na ating bibigyan ng reaction. Okay, no? So, umpisa na natin itong mga Chekwa na to para mabatukan na natin to. Saan ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na China Coast Guard 5901 o kilala bilang Monster Ship na dumaan malapit sa outpost ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bandang alas 9 ng umaga ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Hunyo. Ito ay base sa West Philippine Sea Monitoring ni SeaLight Director at US Maritime Security Expert Ray Powell. Tinahak umano ng dambuhalang barko ng China ang hilagang direksyon. Ayon kay Powell, hindi intensyon ng CCG ship na manatili sa bisinidad ng shoal na nasa loob ng West Philippine Sea. Gayunpaman, naglayag umano ang monster ship ng CCG sa hotspots ng pinag-aagawang karagatan kabilang ang Pag-asa Island ng Pilipinas at Loconia Shoal ng Malaysia. Iniuri naman ito ni Powell bilang isang panghihimasok na pagpapatrolya na layuning magpaabot ng mensahe sa jurisdiksyon ng China sa nasabing mga karagatan at Itong China na to, no, napakaangas talaga, no, porket meron silang mga makabagong assets o mga mayaman silang bansa, kaya nila gumawa ng mga barko. Talagang nagyayabang. So, pero itong mga Chino na to, hanggang banta-banta lang naman yan, hanggang banta-banta, hanggang pananakot lang naman yan. Kung tutusin, ayaw nila, hindi sila mahipaggera. Gusto lang nilang makuha ang teritoryo sa pananakot. Siya parang gano'n ang pananaw natin, Kasi kung gusto talaga nilang gera, talagang noon pa dapat nagpaputok na sila, di ba? Tingnan mo, hanggang lang sila, hanggang banta-banta, pananakot, nagma-muscle flex, pinapakitaan ng mga matitinding military equipment, yung mga katabing bansa, ganun-ganun lang naman sila. Mga mukong talaga yan, no? At sa pamamayagpag nito sa maritime features, ipinakita naman ang actual footage ng ginawang intentional high-speed ramming ng China Coast Guard sa rigid hull inflatable boat ng AFP. Ayun na. Hey! Remote! Ayan yung video na naputulan ng daliri ang ating Philippine Navy. Talagang talagang binangga yung rubber boat ng Philippine Navy ng Chinese Coast Guard. Tingnan mo, nandun yung ating sundalo nakaharap. Hawak ka kay Bugs! Hey! Yun, ayun, kitang-kita, Yun, slow motion, Yun, yung natin, Navy SEAL sa pool. Slow motion na mga guys, Ayan, ayun. Bog! Talagang mga guys, talagang sinadyang binangga mula. Talagang binilisan ng Chinese Coast Guard, binilisan para may buwelo ba, para banggain talaga, o may intention silang pataubin yung rubber boat ng Philippine Navy, no? Kaso nandun yung ating sundalo para harangan. Ayun naman siya naman ang tinamaan. Ayun, naputol yung daliri. Yun, isa pa, Give out!
Alam nyo, itong mga nagbibideo na yan, ayan yung mga sundalo natin na Philippine Marines dyan na nakatalaga dyan sa BRP Sierra Madre. Sila ang nagbibideo niyan. Hawak ka kay Bugs! Una nang inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang aksyon ng China noong June 17 ay intensyonal at hindi misunderstanding, tahasang inihayag ni Defense Secretary Oo nga naman, hindi yun hindi yun accident, kundi ayun ay hindi rin pala yun misunderstanding, kundi yun ay intentionally. Kitang-kita naman eh. Gilberto Teodoro na sinadya, hindi aksidente at hindi misunderstanding ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024, kung saan isang Navy personnel ang naputulan ng daliri dahil sa agresibong aksyon ng China Coast Guard, sinabi ni Teodoro, batay sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi nagbabago ang pulisya ng Pilipinas hinggil sa isyu sa West Philippine Sea at kailanman hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng ating teritoryo, ayon sa kalihim kailanman hindi magpapasupil at magpapaapi ang Pilipinas kaninuman, inihayag ni Teodoro. Tama yan, talagang hindi dapat talaga magpasupil at hindi dapat ibigay ang teritoryo ni isang pulgada lang sa mga Chekwa na to. Na ipagpatuloy ng militar na depensahan ang ating teritoryo at ipatupad ang sovereign rights ng bansa. Yes. Hindi rin kailangan na humiling ng permiso kaninuman sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin partikular sa West Philippine Sea, giit ni Teodoro na magpapatuloy ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. Yes. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Yes, tama naman talaga, no? Illegal force at isang intentional na nagawain niya ng China. Hindi yan misunderstanding or hindi yan accidentally. Maliwanag na maliwanag, no? Sa video pa lang. We, however, continue to find peaceful solutions to this issue, as pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law," unquote. Yon. The President was inspired by the bravery and commitment of our soldiers in Westcom. And they can be assured of the entire support of the armed forces and this administration Yes. in carrying out their duties to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. Yes. Thank Yes. you very much. Aniya, mahalaga ang kapakanan ng mga sundalo na nakastation sa BRP Sierra Madre, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Yes. Mahalaga talaga may mga sundalo tayo dyan sa Ayungin Shoal, no? Ayan ang pagpapatibay na atin yan, yung Ayungin Shoal. Napasok yan sa EEZ, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero itong mga Chino na to talagang nangaangkin ng teritoryo, no? Na kiniklaim nila na sa kanila yung West Philippine Sea o kasama sa 9-dash line. Pero yung 9-dash line na yon, hindi naman talaga kasama yun eh. Hindi kasama sa batas ng international law. Sila lang gumagawa ng sariling batas, mga mokong na inchik na yan. Na hindi na isa sa publiko ng gobyerno ang naka-schedule na rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of Yes, our tama. territory
to any foreign power. Yes. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. Yun. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. Oops, tama talaga. Continuous lang talaga. Kukontinuous talaga ng gobyerno yan ang resupply missions. Kasi magugutom yung mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Yes, yan. Tama yan, no? Tama naman talaga. Huwag ipapublish kung magkakaroon ng resupply mission. Kasi, nalalaman ng mga mukong na checkwa na to, no? Kung kailan, magre-resupply. Tapos, sila naman, aabang na doon sa West Philippines. Maghahanda na sila para iharas na naman yung mga resupply mission. So, dapat talaga, hindi na talaga sa publiko yung kung kailan schedule ng resupply mission. Kasi military matters na yan, no? Dapat secret na talaga yan, di ba? Hindi maituturing na armed attack ang insidente noong ika-17 ng Hunyo sa West Philippine Sea, kung saan ipinakita ng China Coast Guard ang kanilang delikado at agresibong aksyon laban sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng rotation and resupply mission. Sa isang panayam, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na ang ipinakita ng China Coast Guard ay paggamit ng kalabisang puwersa. Paliwanag pa ni Secretary Año na kahit sa ilalim ng Article 15 ng UN Charter at maging sa Mutual Defense Treaty, hindi ito mahuhulog sa definition ng armed attack. Subalit, dagdag pa ni Año, ang ginawa ng People's Republic of China ay lumabag sa napakaraming international at domestic laws gaya na lamang ng paggamit ng illegal force, violation of Convention on Collision at Sea, at International Convention on Safety of Life at Sea. Binigyang diin ng kalihim na dapat napakarami talagang violation ng China, no? Dahil sa kanilang panghihimasok sa ating teritoryo. Magpakita ng self-restraint at palaging isaisip ang paggamit ng mapayapang paraan para ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Samantala, walang nakikitang dahilan si Año para mag-convene ang National Security Council hinggil sa Ayungin Shoal Incident. Sa kasalukuyan, maayos na mamanage ng National Maritime Council ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Año na sa ngayon hindi nito inirekomenda ang pag-convene ng konseho, subalit ang Pangulo ay mayroong diskresyon kung nais nitong magkaroon ng full council meeting. Definition ng armed attack. It is the use of military force and excessive vast use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. So at least, but the PRC violates a lot of domestic and international laws, including use of illegal force, violation of COLRED, yung Convention on the Collision at the Sea, at saka yung SOLAS, International Convention on Safety of Life at Sea, at saka, of course, in the Declaration of Conduct, dapat doon lahat ng member states should exercise self-restraint and always opt the use of peaceful means to settle. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming Okay mga guys, so ganun lang talaga. So hindi pa pasok sa Mutual Defense Treaty. Yung ganun, kailangan talaga armed attack. Yung gumagamit ng Okay. Yung gumagamit ng mga baril. Okay, no? So, okay mga guys. So, hanggang dito na lang tayo. So, nag-brown out. Nag-brown out ngayon. So, okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating channel bago tayo magtapos. Okay?